Pag-usapan natin itong impeachment ni VP Sara. Nako, siya naman ang ginigisa. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasabpina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing daw na isa na namang fishing expedition. Yon, kasi ganito yan. Gustong pabuksan itong bank accounts ni BP Sara. Connection with the impeachment. Sabi ni BP Sara, wala kayong ebidensya. So in short, paano pumasa? Paano nagkaroon ng substance yung reklamo nyong impeachment? Pabubuksan nyo. Dapat yun, meron na kayong ebidensya na ganito ang laman. Ganito ang pera ni BP Sara. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo kukuhanin sa akin. Bakit sa akin mo kukuhanin yung ebidensyang kakailanganin nyo? Nagigets po? Ang tawag dyan, fishing expedition or kaya nga sabi ko, pambira, ang laki na ng problema natin sa gera. Itong mga congressman, ang inaatubag, mangisda pa. Itong mga congressman, ang inaatupag, yung impeachment ni BP Sara, hindi na nga masolusyonan tong problema sa langis. Nangingisda pa kayo, mga animal kayo. Ang gusto kasi nilang mangyari, parang self-incrimination. Yung ebidensya nila, galing sa akin. Dapat sa akin, taka ba kayo? Kayong nagsamba ng impeachment, dapat meron na kayong ebidensya in the first place. Yun po ang punto ni BP Sara, na tama naman. At alam naman ng mga abogado yan. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasabpina ng financial records ng bise. Yan naman, sabi na natin. Alam na natin si Jokno. Game plan. Alam mo yung pagpapabukas ng bank account? Kaninong game plan yan? Trilyanis na trilyanis. Dilaw na dilaw. Kain suka na kain suka. Alam na natin yung tugtugin na yan Pero in short, wala talaga silang matibay na ebidensya sa Duterte. Alam mo kung anong style dito? Wag na tayo maglokohan. This is just harassment. Ang punto dito, babuyin si Sara. Yan lang yun. Gisahin, patagalin, banatan. Alam nila, malaki chance na hindi naman mananalo tong impeachment pagdating sa Senado. Malaki chance, okay? Hindi ko sinasabing hindi mananalo yung impeachment sa Senado, pero malaki chance. Pero ang totoong laban ng impeachment, gisahin dyan para bumaho si Sara. Para pagdating, baka akala nila, matatalo na nila si Sara. And si Sara is the person to beat sa presidency sa 2028. Alam nyo, kahit pabahuin nyo ng pabahuin si Sara, hindi nyo matatalo. Alam nyo kung bakit? Kumakapit kayo sa sobrang baho. Naiintindihan nyo? Kayong dilawan, sabihin na nating mapabaho nyo si Sara ng todo. Pero kita ng taong bayan, kumakapit kayo sa sobrang baho. So yan, sira ang credibility nyo dyan. So in short, si Sara pa rin ang mananalo. Coach Oli, ang importante bumaho si Sara para si Lenny tumaas. Malakas pa si Hindi, maniwala kayo. Unless mapatay si Sara ang magiging presidente sa 2028. Except kung si Garcia nakaupo. Walang imposible kay Garcia. At Garcia, pati ikaw, tumanggap ng maleta. Di umano. May video po. Sinabi po yan ng mga Marines. 2 beses kang tumanggap ng maleta. Una, 2 maleta tinanggap mo before the election. Parang down payment After the election, tumanggap ka ulit ng 2 maleta. Medium size. Galing, no? Di umano, sabi ng mga Marines. So, ang pagkakatalo ni BP kung patayin lang siya o mag-magic si Garcia. Para raw malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALE ng bise at records na mga kahinahinala raw na transaksyon sa bangko. Pati na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady, as sa dating House Speaker. Alam mo kung bakit harassment to? Una, ako naniniwala. Ibintang nyo na lahat sa Duterte, wag lang korupsyon at saka drug addiction. Sasabit kayong talaga dyan. Yes, meron silang mga mali kasi hindi naman perpekto. Wala naman perpekto. Diyos lang ang perpekto. So, maraming tayong pagkakamali sa buhay. Pero to, hindi sasabit sa korupsyon o sa drugs ang Duterte. Yan itaga nyo sa bato. So, pero for discussion purposes, halimbawa, si Sara, corrupt nga. Sa tingin mo, itatago niya sa bangko? Huwag nga tayong maglokohan. Alam nyo yung mga politiko. Offshore yan. Ilalabas yan. Kaya kita mo si Bongbong, biyahe ng biyahe sa ibang bansa. Malaki chance nun, doon binideposito. Huwag nga tayong maglokohan.
Pangalawa, ito, ilalagay yan sa gold. Ilalagay yung pera sa ginto. Kaya kita mo, pinagbebenta yung gold reserve natin. Hello? Hindi natin alam kung nakanino na yung ginto natin, ibinenta raw. Hello? Pangatlo, pwedeng ipasa yan sa real estate. Ipangalan lang kung kanino. Ganyan nangyayari, di ba? Nagsibilihan sa Forbes Park. Yung mga animal, yung mga magnanakaw, hindi ko man nilalahat ha. Pero marami ngayon, batch ngayon, nakabili ng bahay dyan sa Forbes. Papangalan ba nila sa sarili nila yan? Ano sila? Kayo naman. Kaya alam nyo kung ano bakit ginagawa nila to? Purely harassment. Yan yung sinasabi ko. Para pabahuin lang si Sarah. Bilang tugon sa bise, Itong bakla, ipinaliwanag ni itong bakla Jokno nito. na malinaw Itong ano na to, itong matandang to. Hindi ko iniinsulto dahil matanda na rin ako. Hindi ako bakla. sa kanyang mosyon na layo nitong mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng Committee on Justice ang trabaho nitong pag-aralan ang mga ebidensya. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ni Duterte na sa pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, ipinagpapalagay na may sapat na ebidensya para sa mga alegasyon. Sakto, di ba? Pumasa yan sa sufficiency in substance. So, ibig sabihin, may ebidensya kayo. Yun ang punto ni Sarah. Bakit sa akin nyo kukunin yung ebidensya? In short, wala kayong ebidensya. Kaya sabi niya, ang impeachment daw ay isang political attack para protektahan ang ilang individual para isulong ang personal at foreign interests. Sagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro kay Duterte, magkaiba raw ang ginagamit na standards sa determination ng sufficiency in substance at sa pagdetermina ng komite kung may sapat na basehan ang reklamo. I beg to disagree to that. There is sufficiency in substance if there is recital of facts that constitute an offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. On step 3, what we determine on the basis of the pleadings and the evidence available is sufficient ground. So, we cannot say na the committee was erroneous because they are asking for issuance of subpoena now. Kasama rin sa hiling ni Jokno ang paglipat sa kustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga na nagpakilala noong bagman umano ni Vice President Duterte. Ito raw ay para masiguro ang kanyang kaligtasan at pagdalo para tumestigo sa impeachment proceedings. Sabi ng bise, nakababahala raw ang kahilingang ito na ayon sa kanya ay pagbibigay ng special treatment kay Madriaga. Pero sabi ni Luistro, totoo yung sinasabi ni Sarah, no? So, aalisin sa preso, tapos dadalin sa kustodiya ng congressman. So, ano yan? Bibigyan nyo ng aircon? Bibigyan nyo ng VIP treatment? Pakakainin nyo ng masasarap na pagkain? Para ano? Pati yung pagpatay kay Rizal, kasalanan ng Duterte? Siyempre, ikaw ba naman? Nasa preso ka. Matindi pa kaso niyan. Kidnapper, alleged kidnapper. Tapos bibigyan yung VIP treatment. Baka mamaya pakawalan pa yan dyan. Pababalikin na lang pagka may hearing. Mamaya mangidnap yan. Mamaya pumatay pa ng tao yan. Hindi maganda yung mga naiisip nyo dyan.